Karamihan sa ating mga real estate agent na pumapasok sa real estate industry ay nanggagaling sa mentality na gusto nila ng immediate result sa shorter period of time. Karamihan kasi sa atin ay nandun pa rin sa mentality ng get rich quick, no? Pero dapat, ang nagtatagumpay sa buhay ay yung merong long-term perspective. Karamihan na nagjo-join na real estate agent kasi ay half-hearted yung iba, no? Kaya napaka-importante na una, magkaroon ka ng 100% full commitment, and then pangalawa, syempre kailangan mo maging consistent sa ginagawa mo para maging kakambito. Dapat tayo ay constantly nag-i-innovate ng mga iba-ibang strategy o nag-a-adapt tayo sa mga new advancements sa ating technology, no? So yung pagkakaroon ng patience and persistence, yan talaga yung key para tayo ay magtagumpay sa anumang larangan, hindi lang sa real estate. Welcome to Realty Realities! Ako po si Ralph Roger Tagaw, ang inyong accountant broker. Ako naman si Jen Tagaw, ang lady broker ng RRCT Realty. Kami po ang founder ng RRCT Realty. Samahan niyo po kami sa pagdidiscuss ng mga real estate topics at buhay ng mga real estate agent. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mga reasons. Bakit po ba hindi tumatagal at nagkukwit ang mga real estate agent? Simulan po natin ang ating diskusyon. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw. Magandang araw din. Isa sa nakikita nating dahilan kung bakit nagkikwit ang mga real estate agent ay ang wrong mindset. Maaari mo bang explain sa ating mga viewers kung bakit isa ito sa main reason bakit nagkikwit ang mga real estate agent? 80% ng ating success ay about psychology. Only 20% about technical aspect like skills na ating matututunan along the way. Kaya napaka-importante ng pagkakaroon ng tamang mindset. Karamihan sa ating mga real estate agent na pumapasok sa real estate industry ay nanggagaling sa mentality na gusto nila ng immediate result sa shorter period of time. Kaya marami kapag nadi-disappoint na o kung nakakaranas na ng mga problems or maybe hindi sila masyadong makabenta or maybe nahihirapan silang magkaroon ng mas maraming benta, nadi-disappoint sila at eventually naglalaylo na and then eventually nagkukwit na sila. Kaya napaka-importante ng pagkakaroon ng tamang mindset. At ang ating mai-advise sa pagkakaroon ng tamang mindset ay una, magkaroon ng long-term perspective. Karamihan kasi sa atin ay nandun pa rin sa mentality ng get rich quick, no? Pero dapat, ang nagtatagumpay sa buhay ay yung merong long-term perspective. Sabi nga, wealthy people think long-term. Poor people think short-term. Kaya napaka-importante sa atin na magkaroon tayo ng long-term perspective na kung saan in-expect natin yung ating magiging results na aabutin tayo ng mas mahabang panahon, na it takes time. Na kumbaga, kung makakaranas ka man ng temporary setback, temporary failures or maybe disappointments, okay lang, tanggap mo kasi nga mahaba yung panahon mo na sinet para sa sarili mo. Saka, kung titignan kasi natin, ang mga nagjo-join na real estate agent ay hindi iba-iba naman yan. Ay iba-iba naman yan ang pinanggagalingan nila, di ba? Iba-iba yung personality, iba-iba yung background. Pero sa iba na wala namang sales background, syempre mas mahaba yung kanilang learning curve. Pero dahil nga mas mahaba yung learning curve, mas mahaba din yung panahon para magkaroon ka ng breakthrough or results. At kapag dumating ka nga sa disappointments, pwedeng mag-quit ka na nga sa ganong perspective. Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng long-term perspective. So una po yun. Pangalawang mentality na dapat magkaroon tayo ay yung mentality na i-treat mo itong real estate bilang isang negosyo. So meaning to say, ikaw yung president ng sarili mong personal service corporation na kung saan ikaw ay responsible, na ikaw ay accountable sa lahat ng iyong gagawin. So meaning to say, kapag kasi ikaw ay negosyante, i-workout mo talaga ang negosyo mo . Ikaw yung pinakamaagang pumasok sa trabaho, 'di ba? Tapos ikaw na yung pinaka-late, nagtatrabaho ka pa din, and you're working, 'di ba? You're working maybe 7 days a week or 6 to 7 days a week. So ganun ang isang negosyante. So meaning to say, i-workout mo. Yun ang nakikita ko na dapat maging mentality. Una, pagkakaroon ng long-term perspective, and then i-treat mo ito bilang isang negosyo.
Ang ikalawang reason na nakikita natin bakit nagkukwit ang mga real estate agent ay ang lack of commitment and consistency. Ano ba yung insight mo dito sa isang dahilan na nakikita natin? Sabi nga, without commitment, you'll never start. Without consistency, you'll never finish. So meaning to say, nagsisimula po ito sa ating commitment. Karamihan na nagjo-join na real estate agent kasi ay half-hearted yung iba, no? Maybe nag-join sila sa real estate nang gusto lang nila i-try, or umaasa sila baka may swerte sila sa maiksing panahon. So hindi 100% full commitment. Paano mo malalaman na hindi sila 100% fully committed? Malalaman mo yan sa kanilang actions, no? Kapag kasi 100% fully committed ka, i-maximize mo yung bawat panahon mo. Like example, kung ikaw yung katrabaho, maybe ang off mo lang ay Sabado-Linggo. So during that time, i-maximize mo yung Sabado-Linggo para gawin yung real estate. Matutunan yung mga bagay na kailangan mo matutunan, mapuntahan lahat ng mga site, maka-attend ng mga meetings or maybe mga seminars. So nakadepende sa iyo yun kung magte-take action ka talaga immediately, no? So doon mo makikita yung 100% full commitment. Now kapag nag-commit ka naman, yung consistency naman ang karamihan na sumasablay, ang karamihan na real estate agent. Yung ability mo na magpatuloy, di ba? Tuloy-tuloy, mag-take action tuloy-tuloy. Kasi very important yung consistency para hindi rin mawala yung momentum. Kasi the moment na tumigil ka, at some point, mawawala yung momentum hanggang sa mag-fade away ka na. Kumbaga parang ganun, di ba? Maglalaylo ka na. Kasi yung consistency, ibig sabihin, ang gusto natin sa consistency ay ma-embody natin eventually yung pagiging real estate agent na sinasabi nga natin, di ba? Paggising mo ba, real estate yung iniisip mo, pagkakain ka, real estate pa rin ba ang iniisip mo, di ba? So, parang all throughout the day, real estate ang nasa kalakaran ng katawan mo. Pag dumating ka sa point na yon, yun na yung embodiment. Kaya napaka-importante na una, magkaroon ka ng 100% full commitment, and then, pangalawa, syempre, kailangan mo maging consistent sa ginagawa mo para maging kakampi mo yung momentum. Sa palagay mo, bakit ang isa sa mga dahilan bakit nagkukwit ang mga real estate agent ay yung lack of goals? Lack of goals. Sabi nga ni Tony Robbins, no, setting goals are the first step to turn the invisible to visible. Siyempre, ang ating mga pangarap, invisible pa yan, di ba? Hindi, ibig sabihin, nasa isip pa lang natin yung mga pangarap, no? So, para ma-turn mo into visible ang iyong mga dreams, kailangan mong mag-set ng goal. Napaka-importante na sa atin, hindi lang siguro sa real estate, no, pero life in general, na mag-set tayo ng goals. Pero more than 90% of people hindi talaga nagse-set ng goal, no, or hindi nagse-set o hindi nagra-write ng kanilang goals, no. Sabi nga, you cannot hit a target that you don't know. 'Di ba? Kailangan mong malaman kung ano yung target mo, which is ang target mo ay yung goal mo. Ano ba yung goal mo dito sa real estate? Maybe, ano ba yung gusto mo ma-accomplish? Maging top performer, ma-awardan ka ba? Magkano ba yung sales na tina-target mo? So, maybe yun ang mga goals mo. O maybe, yung travel incentives ng mga developer. So, kailangan malinaw yung ating mga goals. And then, ano ba yung reasons mo behind that? Bakit mo gustong ma-achieve yung goals na yun? Kasi yun ang magiging drive mo eh. Yun ang magiging hunger mo na kung saan yun ang magre-remind sa'yo every single day na kailangan mo mag-take action because you set goals. You set goals, di ba? Kaya napaka-importante po na mag-set tayo ng goals, especially kung tayo po ay beginning or starting real estate agent. Ang isa sa mga nakikita pa nating dahilan ay yung lack of strategy. Bakit kaya ito naging isang reason din bakit nagkukwit ang mga real estate sa reason na lack of strategy? Ang mga real estate agent, syempre naging real estate agent tayo para makabenta tayo ng bahay, no? So yun yung madidetermine natin na outcome in terms of number, no? So syempre para magkaroon ka ng benta, kailangan mo rin ng strategy, isa ang strategy, no? Especially yung mga marketing strategies in place. Now, dahil tayo ay may iba-ibang pinanggalingan, maybe pwedeng ikaw ay merong sales background, mas i-implement mo yung
ginawa mong mga strategy before, no? Pero kung wala kang background sa sales and marketing, magsisimula ka from scratch, no? Kaya kapag nag-implement ka na, pwedeng wala kang masyadong strategy in place, no? Or maybe kahit tinuturuan ka ng strategy, pwedeng hindi mo siya ginagawa, no? Kung ikaw ay starting from scratch at wala kang masyadong strategy, or maybe sa culture ninyo doon sa real estate team nyo ay maybe traditional lang yung kanilang mga marketing o sales strategy, pwedeng maka-impact yun sa pagkakaroon mo ng outcome. At kung nandun ka sa hindi masyadong nag-work na strategy, ang tendency dahil wala ka masyadong results, wala ka rin masyadong benta. Kaya yun ang nagiging reason bakit nagkukwit eventually din yung mga real estate agent. Kaya ang ating suggestion ay dapat tayo ay constantly nag-i-innovate ng mga iba-ibang strategy. Nag-iisip tayo o nag-a-adapt tayo sa mga new advancements sa ating technology, no? Like for example, sa atin sa real estate, no, kung karamihan pa rin sa mga medyo mas may age na kasabayan natin, no, na nandun pa rin sila sa traditional strategy, no. Pero sa ngayon kasi, ang working na talaga ay mga social media marketing strategy like maybe video marketing, 'di ba? Kasi sa online na karamihan ngayon, and yung iba they fail to really adapt. And dahil they fail to adapt, hindi nagwo-work na yung mga luma nilang strategy, no? At kapag gano'n, hindi ka masyadong makakabenta, eventually kapag wala kang results, yun yung nagiging determination bakit nagko-quit yung ibang agent. Kaya we need to really adapt sa new advancement sa technology and i-maximize natin yung potential din ng social media kasi nasa social media na tayo. At itong huling reason bakit nagko-quit ang ating mga real estate agent ay yung lack of patience and persistence. Yes, tama yan, no? Very important na key attitude natin, no, ang pagkakaroon ng patience and persistence. Ang patience and persistence kasi ito yung ating attitude na kaya nating maghintay, no, sa mahabang maybe sa mahabang panahon kahit wala ka pang resulta ay nandun yung patience mo, no, na alam mo na darating yung panahon kung ikaw ay nagtatanim ay alam mo na may harvest eventually, no. Yung attitude ng persistence naman, yung ability mo na mag-take action despite kung anumang mga challenges o mga disappointments or problems na nangyayari sa iyo. Yan yung isa sa key attitude ng nagtatagumpay sa buhay, hindi lang sa real estate, ang pagkakaroon ng patience and persistence. I remember a story sa book na Think and Grow Rich, no. Ang title nung topic doon sa pagdating sa patience and persistence, no, na pwede nating i-share dito, no, yung 5 feet from gold. 5 feet from gold, no. Merong isang tao na nag-organize siya ng pagmimina, no. So bumili siya ng mga equipments, nag-raise siya ng funds para makabili ng mga equipments para magmina. And then sa minahan na yan, marami silang nakuha na gold, no. Pero dumating yung point na ilang days, gano'n na rin katagal na wala silang namiminang gold. Okay. Tapos, dahil sa impatience, naubusan na siya ng pasensya, huminto na siya sa pagmimina doon sa, sa particular area ng site ng mining site na yun, no? And then, binenta niya yung kaniyang mga equipments doon sa mining. Yung nakabili ng equipments, very wise, no? Very smart, na kung saan, kumuha siya ng isang mining engineer, para yung i-study nila yung pinagminahan nung tao na nag-quit, no? So, very smart yung nakabili ng mga equipments. And then, they conducted a survey na kung saan 5 feet mula doon sa huli nilang pinagminahan nung nagbenta, ay nandun ang maraming gold. So, meaning to say, nag-quit yung original na nag-mine, 5 feet na, nandun na yung gold mismo. So sa atin, paano natin i-relate to sa pagiging real estate agent? Marami sa atin nagkukwit sa pagiging real estate agent nang hindi natin man lang binibigyan ng chance yung sarili natin na mag-push through pa 1 step ahead or maybe 2 step ahead pa, o 1 step forward o 2 step forward pa, na kung saan baka mamaya you might be 1 prospect away para magkaroon ka na ng client. You might be 1 skill away, isang skill na lang ang pwede mong matutunan, doon ka na magkakaroon ng breakthrough. Example, maybe
Baka kailangan mo nang mag-video marketing, isang skill away ka na lang para magkaroon ka ng breakthrough, di ba? So yung pagkakaroon ng patience and persistence, yan talaga yung key para tayo ay magtagumpay sa anumang larangan, hindi lang sa real estate. At marami tayong na-experience na ganyan, no, sa ating team, no, na sobrang magaling naman, tapos may skills naman, tuloy-tuloy siya, pero dumating yung panahon na nagkaroon siya ng naging impatient siya. Tapos hindi na siya nag-continue, di ba? Tapos eventually nawala na siya ng tuluyan, di ba? So kaya nakakapanghinayang din yung mga kapwa nating real estate agent na meron namang talent, meron namang skills, tapos tumigil. Tapos bumalik lang sila sa comfort zone nila. We're okay naman na kung ano man yung tahakin nila outside of RRCT Realty, no? Basta magtagumpay sila doon, no? Pero I mean, nakakahinayang yung babalik sa comfort zone, babalik doon sa original nila, kung ano man yung kinikita nila, di ba? Tapos lumipas yung 3 years, 5 years na parang iniisip natin minsan, no, what if nagtuloy-tuloy yung agent na yon, no? Kaya maganda ring pagnilay-nilayan natin na itong mga reasons, no, bakit nagku-quit yung mga agents. Kasi para matuto din yung mga, especially mga starting agent na magkaroon ng lesson sila dito, di ba? Okay. Thank you po sa panonood nyo po sa amin pong podcast today. I hope may natutunan po kayo sa atin pong na-share na 5 reasons bakit po ba hindi tumatagal at nagku-quit ang mga real estate agent. We hope may natutunan kayo sa ating lessons today. Kung nakikita mo ang value ng amin pong video, ng amin pong Facebook page at channel, pwede nyo pong i-consider ang mag-subscribe or mag-follow sa amin pong social media accounts. More power and God bless. Maraming salamat sa inyo pong lahat.